balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Naitala ang mga biktima ng paputok sa pagpasok ng 2025. Pumalo na sa mahigit 700. Bilang ng kumpirmadong nasawi sa paputok, 2 na ayon sa Department of Health. Liquor at gun ban ipatutupad sa Traslasyon 2025. Kaap nagpaalala ng no-fly, no-drone policy sa taunang prosesyon. 500,000 benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps graduate na sa programa ayon sa DSWD. First 1,000 days cash grant ipatutupad na ngayong taon. 6 na suspect na nag-alok umano ng posisyon sa Farm Parliament kapalit ng 15 million pesos. Naaresto ng NBI. Mga suspect nagpakilalang konektado umano sa Malacanang. Ilang araw matapos ang pagpapalit ng taon, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga naitatalang biktima ng paputok. Nananatili namang Kwitis at Boga ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries batay sa datos ng Department of Health. Ito ang balita ni Jed Neresina. Umakyat na sa 704 ang bilang ng mga biktima ng paputok base sa tala na inilabas ng Department of Health kahapon. Mas mataas ito ng 16.9% kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Kabilang sa mga pinsalang tinamo ng mga biktima ay ang pagkasunog ng balat at mga malubhang kaso ng amputation o pagputol ng bahagi ng katawan. Sa ulat ng DOH, nananatili pa rin ang mga kabataan at menor de edad na karamihang biktima ng mga paputok, kung saan 412 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 272 naman ang naitala sa mga nasa edad 20 pataas. Ayon sa DOH, Kwitis at Boga pa rin ang nananatiling nangungunang dahilan ng mga naitatalang kaso. Samantala, 2 na ang kumpirmadong bilang ng nasawi dahil sa paputok. Naunang kinumpirma ng DOH ang isang senior citizen o 78 years old na lalaki ang binawian ng buhay dahil sa paputok na sinturon ni Judas. At sa bagong tala ngayon ng ahensya, isang 44 na taong gulang na lalaki ang nasawi matapos magtamo ng sugat sa ulo ng magsindi ng triangle. Kaya mariing ipinapaalala ng DOH sa publiko na delikado ang paggamit ng paputok, legal man o hindi. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ng Manila Police District ang pagpapatupad ng gun at liquor ban para sa Traslasyon 2025. Nangangahulugan ito ng mahigpit na pagbabawal ng pagdadala ng armas, gayon din ang pagbebenta at pag-inom ng alak na ayon sa MPD ay bahagi ng ipatutupad na seguridad sa taunang prosesyon. Ipatutupad ang gun ban mula January 8 hanggang January 11. Habang ang liquor ban naman ay iiral mula January 8 hanggang January 10 sa Quiapo area. Base na rin sa direktiba ni Manila City Mayor Hani Lacuna. Nagpalabas ng advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kung saan inanunsyo nito na hindi na sila mag-i-issue ng Notice to Airmen o NOTAM hinggil sa gaganaping traslasyon sa darating na January 9, 2025. Ayon sa CAAP, ang paligid ng Quirino Grandstand at Quiapo Church ay pawang sakop ng RPP-1 o ang airspace kung saan ipinatutupad ang no-fly, no-drone zones. Sa ilalim ng Philippine Aviation, ang RP-P1 ay nangangahulugan ng airspace restriction zone para sa safety at security purposes.
Nagtapos na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nasa 500,000 household beneficiaries ng programa ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Samantala, ipatutupad na ngayong taon ang first 1,000 days na panibagong grant sa ilalim ng 4Ps upang matiyak ang access ng mga benepisyaryo sa maternal health care. Ito ang balita ni Rosalie Cos. 10 taon nang tumatanggap ng tulong mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang pamilya ni Maria. Sa kasalukuyan, 5 ang anak nilang mag-asawa at 2 sa mga ito ang nag-aaral na. Kaya malaki ang pasasalamat niya sa 4Ps upang maitawid ang araw-araw nilang pangangailangan lalo na't hindi sapat ang kita ng kanyang asawa na isang construction worker. Malaking tulong din naman po para sa pag-aaral ng mga bata at sa pagkain din. Subalit gaya ng iba, umaasa ang pamilya ni Maria na makapagtatapos din sila sa 4Ps. Batay sa Department of Social Welfare and Development, noong 2024, kalahating milyong household beneficiaries na ang nakapagtapos sa 4Ps. Nangangahulugan itong nakatawid na sila sa sobrang kahirapan at umasenso sa tulong ng suporta ng pamahalaan. As of December 2024, meron na tayong nag-graduate na 500,000 household beneficiaries. That's the goal, ultimate goal of the program is makagraduate sila, matulungan natin silang to break the intergenerational cycle of poverty. Hindi na nila mapasa yung hirap na naranasan nila doon sa kanilang mga anak. Ang slot naman ng mga nakapagtapos na sa 4Ps, papalitan ng mga nasa wait-listed households. Nasa 64.18 billion pesos ang halaga ng pondo para sa 4Ps ngayong taon. Samantala, ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Marquez, may bagong conditional grant na ipatutupad ngayong taon para sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ito ang tinatawag na First 1,000-Day Grant para sa nasa 100,000 4Ps beneficiaries na buntis at nagpapasusong ina at anak na hindi lalampas sa 2 taong gulang. So ito ay 350 pesos per child. So but then yun sabi ko nga merong mga certain conditionality silang kailangan ma-meet. So kailangan ma-comply nila yon. Layo nitong tustusan ang mahalagang gastusin sa kalusugan at nutrisyon sa loob ng unang 1,000 araw ng isang bata. Noong 2024 nang simulan ang registration at validation kaugnay ng programang ito. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang pagbabawas sa kontribusyon na binabayaran ng mga miyembro nito. Kasabay ito ng mga karagdagang benepisyo na ipinatutupad ng state insurer ngayong taon. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Epektibo na ngayong 2025 ang mga bago at pinalawak na benepisyo na inilalaan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Kabilang dito ang benefit packages sa mga sakit o medical assistance para sa mga miyembro nito sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Nangangahulugan nito na mas malaki na ang sasagutin ng PhilHealth sa babayarang hospital bill ng isang pasyente na miyembro nito. Paliwanag ni PhilHealth spokesperson Dr. Israel Francis Pargas, sa ngayon ay halos wala nang dapat bayaran pa ang mga pasyente sa mga government hospital. Sakop nito maging ang mga outpatient cases o yung mga pasyente na hindi na kinakailangan pang makonfine sa ospital. Yung kabuuan ng paggamutan sa pagkakasakit ng ating pasyente, gusto natin na merong pong benepisyo na nakukuha ang mga pasyente. And we want every member of PhilHealth to have an access sa mga benepisyong ito kasi yun naman ang ating mandato. Pero bakit before, sir, hindi siya kasama? Dati kasi ay, hindi pa ganun kalaki ang PhilHealth. And kaya unti-unti natin siyang pinapalawak. Sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno sa PhilHealth ngayong taon, tiniyak nito na walang mawawalang benepisyo at mailalaan pa rin nila ang mga bagong benefit package para sa kanilang mga miyembro. Bukod dito, posible pa rin na mabawasan pa ang premium contribution o binabayaran ng mga miyembro sa PhilHealth. Ito ay dahil na rin sa reserba nilang pondo na nasa 600 billion pesos. Because nasa batas din ng Universal Healthcare Act
na kung merong excess fund ang PhilHealth, dalawa yung pwede niyang gawin. I-expand and i-increase ang benefits or i-decrease ang premium. Ano pong posisyon mo? So, ngayon, kung makikita mo, we have been aggressively increasing our premium contribution. But we are still looking into a possibility. Pinag-aaralan kung pwede na nating maibaba pa yung premium. So, pwede nating gawin yung dalawa, pero syempre, pinag-aaralan. With the increase and the expansion of our benefits, titingnan din natin kung kakayanin na maibaba yung premium contribution. Sa ngayon ay may panukalan na rin sa Kongreso kaugnay sa pagbabawas sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ngunit kung matatapos agad ngayong taon ang pag-aaral ng state insurer sa bawas kontribusyon, plano nilang irekomenda ito sa board upang agad maaprubahan at maipatupad. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Arestado ang 6 na suspect na nag-alok umano ng pwesto sa Bangsamoro Parliament kapalit ng nasa 15 million pesos. Nagpakilala pa umano ang mga suspect na may koneksyon sila sa Malacanang. Nagpaalala naman ang National Bureau of Investigation laban sa ganitong estilo ng scam. Ito ang balita ni Benedict Samson. Siguradong pwesto sa Bangsamoro Parliament. Ito ang alok ng 6 na sospek kay dating Maguindanao 2nd District Representative Ismael Toto Mangudadatu para sa anak at pamangkin nito. Pero lingid sa kaalaman ng mga sospek ay nakipag-ugnayan na si Mangudadatu sa National Bureau of Investigation. Kung kaya noong January 2 ay kaagad na nagsagawa ng entrapment operation ng NBI. Ayon kay Mangudadatu, imbis na 16 million pesos para sa 2 pwesto ay napababa pa niya ito sa 15 million pesos at napagkasunduan niya nila na magbabayaran sa isang hotel sa Maynila. Ang meeting place natin is Manila Hotel. Then bawat appointee, meron kayong designated room para makipag-usap kay chairman daw, ganun. Sabi ko, sige. So, pero nai-report ko na rin sa bureau na itong tao na to, nangi-scam to, ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Ng mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Ayon sa NBI, sinabi ng mga suspect na si First Lady Lisa Araneta Marcos pa nila ang magpapacilitate ng appointment ng anak at pamangkin ni Mangudadatu. Pero pinabulaan na naman ito ng palasyo matapos magsagawa ng verification ng NBI sa pagkakakilanlan ng mga suspect. When we check with the palace, wala, hindi sila kilala doon. We have a certification that they are not connected in any way sa palace, sa Malacanang. Sinabi pa ni Mangudadatu na kilala niya ang isa sa mga ito na minsan naanya siyang naloko. Si Dayan, noong 2022 kilala ko na siya. Oo, pero naputo lang yung nung may nagawa siyang hindi rin maganda sa akin. Pinagbigyan ko rin kasi sabi niya sa akin noon, buntis siya. And here again, meron na namang nagawang sabi niya din sa akin kapon, buntis na naman. Sabi ko, another pagbubuntis na naman. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng NBI ang mga naarestong sospek na maharap naman sa kasong syndicated stapa at usurpation of authority. Paalala naman ng NBI na huwag maniwala sa sinumang nag-aalok ng pwesto sa gobyerno, lalo na kung ito ay humihingi ng bayad. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pwedeng basta na lang manghahalughog ang mga otoridad kahit pa may dala silang search warrant. Ito ang binigyang diin ng Korte Suprema sa isang desisyon na isinulat ni Senior Associate Justice Barbie Cleonen, kung saan pinawalang bisa ang ginawang search sa bahay ng drug suspect at inabswelto ang akusado. Paliwanag ng Korte Suprema na requirement sa ilalim ng konstitusyon na ilarawan sa search warrant ang partikular na lugar na hahalughugin. Layo nito na mapigilan ang mga otoridad na magpapatupad ng warrant na magdesisyon sa kanilang sarili kung saan maghahalughog at kung ano ang kukumpiskahin. Dagdag ng SC, hindi rin pwede na masyadong malawak ang lugar na saklaw ng search warrant dahil may tuturing itong general warrant
na ipinagbabawal ng saligang batas. Abiso sa mga motorista, posibleng umabot sa mahigit piso ang nakaambang dagdag sa presyo ng langis na ipatutupad sa Martes, January 7. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring umabot sa 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro ang magiging dagdag sa presyo ng diesel. Habang nasa 90 centavos naman hanggang 1 peso and 10 centavos per liter ang posibleng patong sa presyo ng gasolina at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan ng dagdag presyo ay bunsod pa rin ang pagbabawas ng oil production ng mga bansang kasapi sa OPEC. Gayun din ang tumataas na demand ng langis sa Europa. Sa Lunes, i-anunsyo ng final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes. Umabot na sa mahigit 600,000 mga motorista ang nahuli ng Land Transportation Office noong 2024 dahil sa sari-saring paglabag sa batas trapiko. Kabilang narito ang nasa 30,000 mga sasakyan na na-impound. Ayon sa LTO, 20% itong mas mataas kumpara sa naitalang record noong 2023. Ito ang balita ni JP Nunez. Nakapagtala ang Land Transportation Office o LTO ng mas maraming bilang ng mga traffic violators sa buong taon ng 2024. Batay sa datos, mayroong 639,323 na mga motorista ang nahuli ng LTO dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko. Mas mataas ito ng 20.75% kumpara sa kabuuang bilang ng mga nahuli noong 2023 na umabot ng halos 530,000. Samantala, mas marami ring na-impound na mga sasakyan nitong 2024 na umabot ng halos 30,000, mas mataas ng 21.93% kumpara sa higit 24,000 na naitala noong 2023. Ayon sa LTO, bunsod ito ng mga estratehiyang ginawa ng ahensya sa panghuhuli ng mga traffic violators, alinsunod na rin sa mandato ng Department of Transportation o DOTR na gawing ligtas ang mga kalsada. Sa isang pahayag, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, karamihan sa kanilang mga enforcer ay dumuduty sa gabi at nag-e-extend pa ng oras ng duty sa umaga para lang maipatupad ang batas trapiko. Kabilang anya sa mga operasyon ng LTO na ginagawa sa gabi ay ang panghuhuli ng mga kolorum. Gayon din ng mga truck na lumalabag sa road safety regulations gaya ng overloading at paggamit ng pudpod na gulong. Plano naman ng LTO na paigtingin pa ngayong 2025 ang panghuhuli sa mga pasaway na motorista na lumalabag sa mga batas trapiko upang maging ligtas ang mga lansangan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ngayon ng Department of Agriculture na alisin ang mga label na premium at special sa binibentang bigas sa merkado. Lain nito na mapababa ang presyo ng imported na bigas. Ito ang balita ni Mia Alonso. Madadagdagan ngayong Enero ang ibibentang bigas sa mga Kadiwa store. Sa naunang anunsyo ng Department of Agriculture, ngayong buwan na sisimulan ang pagbebenta ng sulit at Nutri-Rice sa mga Kadiwa store. Subalit kaugnay ng pagpapababa ng presyo ng bigas, isa ngayon sa pinag-aaralan at planong ipatupad ng ahensya ang pag-aalis ng label sa mga imported rice na ibinibenta sa merkado. Ayon kay Assistant Secretary Arnel de Mesa, nagpasimula ang panukalang pag-aalis ng label nang mag-ikot mismo si DA Secretary Kiko Laurel sa pamilihan at nakitaan niya nito na ang mga bigas na dapat mababa lang ang presyo ay nananatiling mataas. Kaugnay ng mga premium at special na label na hindi naman aniya nararapat. Kaya nagkaroon ng idea si Secretary na dapat siguro tanggalin yung brand na premium, special, not necessarily yung brand ng bigas, kung hindi yung premium at saka special. Pinawi din ng DA ang pangamba ng ilan na magdudulot lamang umano ng kalituhan sa publiko
sakaling alisin ang mga label ng bigas. Hindi naman yung mismong brand per se. Kung hindi magkaroon ng classification na ito nabibilang sila sa mga ganitong categorization. Maglalabas ng abiso ang DA para sa detalyeng ito upang hindi magkaroon ng kalituhan sa mga mamimili. Sa ngayon ay ongoing pa ang konsultasyon ng kagawaran hinggil dito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralang muli ng Department of Migrant Workers kung paano pa mas mabibigyan ng proteksyon ang ating mga kababayang overseas Filipino workers sa Kuwait. Kasunod ito ng pagpatay sa isang OFW doon habang may isa namang nakulong at nakasuhan dahil sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer. Ito ang balita ni Ryan Dacanlale. Naniniwala ang Department of Migrant Workers na hindi maaapektuhan ang relasyon ng Pilipinas at Kuwait sa magkasunod na insidente ng karahasan kung saan nasangkot ang dalawang overseas Filipino workers. December 26, iniulat ng Arab Times na isang Pilipina domestic worker ang ikinulong pagkatapos ilagay sa washing machine ang anak ng kanyang employer na naging sanhi ng pagkasawi ng bata. Sinundan ito ng ulat na isa namang Filipino domestic worker ang natagpuang naaagnas na ang katawan at ibinao ng kanyang katawan sa bakuran ng kanyang amo. Sa tingin ko, hindi naman in the sense that we will continue to find ways to better implement yung bilateral labor agreement natin. Sabi ng DMW, muli nilang pag-aaralan kung paano pa paiigtingin ang proteksyon sa ating mga kababayang OFW sa Kuwait, lalo na sa mga matatagal nang nagtatrabaho doon. Nasa 5 at 9 na taon na kasing nagtatrabaho sa Kuwait ang dalawang Pilipina OFW. Pero ito lang, talagang yung mga ganitong nakakalungkot na mga pangyayari ay kailangan muling buksan ang usapin ng ano ang ganap na protection na maaaring ibigay sa OFWs, lalo na sa sitwasyon nitong kababayan natin. Kasi nung nakaraan, mga baguhan or kakaisa o 2 taon pa lamang sa Kuwait yung mga nabibiktima ng mga krimen. Pero ito sa kaso na ito, medyo may katagalan na rin siya. So, isa sa mga titignan natin ngayon ay paano pa mapapaigting ang proteksyon sa mga OFWs doon na medyo may katagalan na rin doon. Taong 2018, ipinatupad ang total deployment ban ng mga manggagawang Pinoy sa Kuwait matapos ang insidente ng pagpatay sa ating mga kababayang OFW doon. Subalit binawi rin ito pagkalipas ng ilang buwan pagkatapos lumagda sa kasunduan ng dalawang bansa sa MOU na layong protektahan ng mga Pilipinong manggagawa. Sa ngayon, tanging first-timer OFW lamang ang bawal magtrabaho sa Kuwait. Samantala, inaasahan ng DMW na agad masasampahan ng kaso ang suspect sa pagpatay sa isang OFW. Iuuwi rin ang kanyang labi dito sa Pilipinas pagkatapos ng isinasagawang investigasyon ng mga otoridad doon. Tinutulungan din ng ahensya ang isa pang OFW na nakakulong ngayon dahil sa kinakaharap na kaso. Parehong nakausap na ang pamilya ng dalawang OFW at bibigyan din sila ng kaukulang tulong. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 5 ang naitalang patay habang may 20 ang naiulat na sugatan. Bunsod ng masamang panahon na nararanasan sa ilang mga lugar sa bansa dulot ng umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ at shear line. Base sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, naitalang mga nasawing biktima mula sa Cagayan Valley Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas at Davao Regions. Bukod pa rito ay mayroon ring dalawang tao ang napaulat na nawawala. Ayon sa NDRRMC, aabot sa mahigit 436,000 na mga pamilyang apektado ng masamang panahon kung saan ang iba ay pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga kababayan nating apektado ng kalamidad. Nananatili ang posibilidad ng malakas na pagsabog ng Bulkang Canlaon sa Negros Island batay sa
ipinapakitang aktibidad dito ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Sa kabila nito ay may plano na ang lokal na pamahalaan ng Negros Occidental na pauwiin na ang mga lumikas na residente na mag-iisang buwan na sa mga evacuation center. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Mataas pa rin ang aktibidad ng Bulkang Kanlaon batay sa monitoring ng PHIVOLCS sa nakalipas na 24 oras. 27 mga pagyanig pa ang naitala sa paligid ng bulkan at mahigit 5,000 tonelada ng sulfur dioxide flux ang ibinuga nito. Ito po ay mga senyales na mayroon na pong magma ascent dito po sa ilalim ng bulkan na maari pong mauwi na sa tuluyang pag-erupt o pagputok po ng magma mula sa bunganga ng bulkan. Kabagal po ng paggalaw ng magma kaya po medyo matagal po ang pag-develop po ng Andres Canlaon Volcano. Pero nandiyan na po ulit ang panganib ng biglang pagputok ng bulkan. Sa kasalukuyan ay nasa alert level 3 pa rin ito at posibleng iakyat sa mas mataas na alert status dahil sa posibilidad ng malakas na pagsabog. Sa kabila nito, pinag-aaralan ng provincial government ng Negros Occidental ang posibilidad na decampment o pagpapauwi sa mga evacuee na lumikas dahil sa pag-alboroto ng bulkan nitong nakaraang buwan. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, makikipagpulong sila kay Governor Bong Lacson hinggil dito dahil kailangan ng seryoso at masusing pag-aaral sa planong ito ng lokal na pamahalaan upang hindi naman malagay sa alanganin ang kaligtasan ng mga residente. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ka ba sa nakararanas ng matinding pagkahilo kung saan tila umiikot ang iyong paligid? Ayon sa mga health expert, ito ang tinatawag na vertigo. Para sa karamihan, ito ay isang uri ng karamdaman pero ayon sa mga eksperto, maaaring seryosong kondisyon ang pinagmumulan nito. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang isang common misconception ay ang iniisip ng tao ay vertigo ay sakit. Ang vertigo, if you define it, ang vertigo is a symptom. So the formal definition of vertigo, it's illusory sensation, meaning pakiramdam ng isang pasyente or isang tao na umiikot siya or gumagalaw yung paligid. Pero hindi naman actually. Actually, it's just the signals from the ear or the brain telling you that gumagalaw yung paligid. Hindi lahat ng pagkahilo ay may kasamang tila pag-ikot ng paligid. Ngunit kung ito'y nararanasan mo, maaaring vertigo na ito. Ayon kay Dr. Gerard Lapina, isang otorhinolaryngologist sa Makati Medical Center, ang vertigo ay hindi sakit, kundi isang sintomas ng problema sa tenga o utak. Karamihan ng mga nakararanas nito ay mayroon ding sintomas ng hearing loss. Isang karaniwang sanhi nito ay ang benign paroxysmal positional vertigo o BPPV na madalas makita sa mga nasa kalagitnaan o nakatatanda na ang edad. In some patients, ang nangyayari, because it's the hearing apparatus and the balance apparatus, magkadikit yan sa loob. So in some patients, they would also complain of hearing loss. Kadalasan, number one cause is yung tinatawag na positional vertigo. It's very common sa middle age to advanced age. Yung positional vertigo or tinatawag na BPPV. Ang ibig sabihin ng BPPV for our audience, it's benign paroxysmal positional vertigo. Ang nangyayari lang doon, meron kasing mga crystals na maliliit sa balance apparatus. Tapos pag naligaw siya and napunta siya doon sa part ng balance apparatus na hindi siya dapat nandoon, nagkukos siya ng trigger ng vertigo. To put it in simpler terms. Ang sensasyon ng vertigo ay nagdudulot ng matinding discomfort sa mga pasyente. Karamihan ay nahihirapan sa kanilang araw-araw na gawain, lalo na sa mga nakararanas nito sa unang pagkakataon. Ang kaakibat na sintomas pa pala na kailangan natin banggitin ay nasusuka yung pasyente. So, this is because yung balance system natin and yung vomiting center sa brain ay magkatabi. So, pag na-stimulate, so mataas yung chance na
nasusuka, meron silang feeling of vomiting and nasusuka. So, yun pa lang yung discomfort na yun. Of course, di ka na makakapagtrabaho, especially yung mga young active individuals natin na nagsusports, mahirap, no? Sa positional vertigo naman, yung acute attack is 3 minutes, but after nun, meron pang residual na vertigo na tinatawag, which could last for hours up to days sometimes in some patients. Mas tumataas din ang risk ng vertigo habang nagkakaedad, tulad ng presbyopia o panlalabo ng paningin. Mayroon din tayong tinatawag na presbyvestibulopathy o paghina ng balance system habang tumatanda. As we increase in age, no, mas nagiging common siya. And again, pagka mas tumatanda na, interestingly, may tinatawag din, kung meron tayong presbyopia, yung panlalabo ng mata, meron ding presvestibulopathy. So, mas humihina din. So, para rin siyang eyesight natin as we age. Dagdag pa ni Dr. Lapina, walang tatalo sa malusog na pamumuhay para maiwasan ng mga triggers ng vertigo. Wala pa rin talagang tatalo sa healthy lifestyle, well-balanced diet and avoidance of triggers, and regular exercise talaga eh. At para sa iba pang impormasyon ukol sa vertigo, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabalot ng makapal na smog ang Hanoi, Vietnam nitong mga nakaraang linggo na naging dahilan para ideklara itong most polluted city ng air visual. Umabot sa 266 microgram per cubic meters ang fine particulate matter o PM2.5, isang uri ng polusyon sa hangin na binubuo ng mga microscopic particles na maaaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan. Ang polusyon ay dulot ng matinding trapiko, pagsusunog ng basura at industrial activities. Samantala, pinag-utos na ng pamahalaan ng Vietnam na palawakin pa ang paggamit ng electric vehicles o EVs upang mabawasan ang air pollution. Target nitong gawing electric vehicles ang 50% ng mga bus at lahat ng mga taxi sa lungsod pagsapit ng 2030. Inaasahang haharap si United States President-elect Donald Trump sa paghatol sa January 10 kaugnay ng hush money case nito. Ayon kay Judge Juan Merchan, hindi naman inaasahang mahaharap sa pagkakakulong si Trump. Paliwanag ni Merchan, mas angkop ang pagpapataw ng unconditional discharge kaysa sa parusang pagkakakulong. Tumanggi rin siya sa hiling ni Trump na itigil ang kaso dahil sa kanyang pagkapanalo sa halalan at iginiit na ang desisyon ay magpapatibay sa kredibilidad ng batas. Inaasahang aapela si Trump sa desisyon at ipaglalaban ang kaso sa mas mataas na hukuman. Muling nahalal si Mike Johnson bilang House Speaker ng U.S. House of Representatives matapos makuha ang 280 na boto sa kabila ng hindi pagkakaintindihan sa hanay ng Republicans. Nakipagnegosasyon si Johnson at ang kanyang mga kaalyado upang kumbinsihin ang mga tutol kay Johnson na bumoto pabor sa kanya. Kabilang dito ang direktang pakikialam ni incoming President Donald Trump na personal na tumawag sa ilang miyembro ng partido. Nangako si Johnson na ipagpapatuloy ang mga polisiya ni Trump tulad ng pagpapalawig ng 2017 tax cuts at pagbawas sa saklaw at gastusin ng pamahalaan. Haharapin din niya ang mga hamon tulad ng $36 trillion na utang ng bansa at debt ceiling sa mga darating na buwan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh.
6.326 trillion pesos 2025 proposed national budget inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasa 194 billion pesos na halaga ng proyekto sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, hindi kasama sa inaprubahan ni PBBM. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels and upper middle income status. Filipino domestic worker na sangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang amo sa Kuwait, hindi pababayaan ayon sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Pero alamin nila na responsibility din ng embassy na siguraduhin na may due process, na lahat ng protection sa batas ibibigay sa ating kababayan. Election watchdogs pinatitiyak na hindi mababago ang hash codes na gagamitin sa 2025 elections. Hindi siya tampered, hindi siya binago from the original program na ni-review natin. There's so many, I call them fail-safes, no? At our pre-lat, at our final testing and sealing, on the day of election itself, even as you vote, and in the ER, may kita natin lahat that it's that same hash code that will appear on each ACM. Ilocos Norte niyanig ng 5.8 na lindol. Ilang establishmento agad na nagsara dahil sa lindol. Mabilis na pagdami ng mga biktima ng paputok na itala ng Department of Health ngayong taon. Most of them po are passive participants, meaning sila po hindi naman actively nagsisindi ng paputok, nakikinood lang po sila. And kadalasan po ang injuries po are relating to the use of illegal firecrackers. Mga biktima ng paputok na dinala sa East Avenue Medical Center noong 2024, mas marami kaysa 2023. Yung trend ay mga bata yung nagiging biktima at sinasabi nila kasi may access din yung pagbili sa online. So madaling makabili online ng mga paputok kaya doon po yung parang source ng mga firecrackers na ginagamit ng mga nabibiktima. 5 menor de edad nasawi sa residential fire sa Tondo, Maynila. Kahina-hinalang bagay na-recover sa karagatang sakop ng Burias Island, Masbate. Ang status ngayon nitong submerged object na kinustody temporarily ng San Pascual will be turned over po sa regional office kasi wala po tayong dito sa amin sa Masbate kung capacity kasi pasok siya sa technical aspect. So for further verification, ito-turn over po siya sa regional office para po sa proper disposition. Biktima ng paputok sa pagpapalit ng taon, mas mababa ng 64% kumpara noong 2023 ayon sa Department of Health. Kaso ng indiscriminate firing, marami pa rin ngayong taon ayon sa tala ng Philippine National Police. Kung ikukumpara po natin nung datos ng kaso po ng indiscriminate discharge of firearms at stray bullet po last year po ay mas mataas po ngayon yung kaso po natin ng indiscriminate discharge of firearms. Nung last year po ay 20 po ang ating naitala samantalang ngayon po ay 27 po. Bureau of Fire Protections nakapagtala ng mas mababang insidente ng sunog sa naging selebrasyon ng pagpapalit ng taong 2025. Bilang ng mga sunog na nag-ugat sa paggamit ng mga paputok, bumaba rin. Still, yung pagbaba kumpara nung previous year ay masasabi nating concerted effort na talaga ng government, ng Bureau of Fire, ng mga kasamahan natin sa field, local government unit most especially. Tambak na basura sa Metro Manila, iwan ng mga taong dumagsa sa pagpapalit ng taon. Napakarami po talaga na tambak. Dahil sa mga ginamit ng mga tao, yung mga prutas na nabulok, yung mga pinagano ng mga dilata.
Sari-saring emergency sa pagpapalit ng taon, tinugunan ng UNTV News and Rescue. First responders, panibagong innovation ng UNTV News and Rescue. Sa ganito pong pagkakataon ay umiisip din tayo ng iba't ibang mga paraan papaanong higit nating mapabibilis ang ating mga pag-response. Inumpisahan natin ang inobasyon ng teknolohiya. Kaya sa ganito pong pangyayari, muli ang UNTV News and Rescue ay ibig na makapagsagawa ng panibagong inobasyon. Isang senior citizen na itala bilang kauna-unahan at kumpirmadong nasawi dahil sa pagpapaputok sa pagtatapos ng 2024. Sa namatay, may isa akong 78-year-old na namatay due to the sinturon ni Judas. Confirmed na yun. 78 years old na male. Namatay siya dahil sa isang sinturon. Kuminsan kasi yun, maraming palburo yun eh. Pagka pumutok sabay-sabay, pwedeng napakalakas na parang dinamita yun. Baka may defect, kaya nasabugan siya. Ninoy Aquino International Airport nakapagtala ng record-breaking na bilang ng mga pasahero noong 2024. Higit 2 milyong pasahero na itala naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange noong holiday season. Record-breaking season tayo, no? Magmula na simula ang PITX operations, no? Talaga namang ngayon na yung pinakamataas na naitala nating numero ng mga pasahero. Ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng ihain na sa susunod na linggo. There are also some members who are still requesting for an extension because they are thinking of filing another complaint. Pagdiriwang ng pagpapalit ng taon, sinalubong ng terrorist attack sa New Orleans, USA. The FBI also reported to me that mere hours before the attack, he posted videos on social media indicating that he was inspired by ISIS, expressing a desire to kill. The ISIS flag was found in his vehicle. Manhunt operation sa mga dayuhang POGO worker na nananatili sa bansa sinimulan na ng Bureau of Immigration. Meron po tayong manhunt na ginagawa ang ating Intelligence Division kung saan po tutugisin at hahanapin itong mga foreign nationals na ito dahil kinukonsidera na po natin sila na illegal aliens. 6 na suspect na nag-aalok umano ng posisyon sa Barm Parliament kapalit ng 15 million pesos na aresto ng NBI. Mga suspect nagpakilala pang konektado sa Malacanang. Itong tao na to, nangi-scam to, ginagamit yung palasyo, ginagamit si First Lady. Kasi sabi ko, kanino ba yan? Ng mga sino ba mga contact mo? Sabi niya, si First Lady. Vice President at mga dating presidente ng bansa tinanggal bilang miyembro ng National Security Council o NSC alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mas epektibong pagpapatupad ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Malaking tulong po yung AKAP sa amin kasi kahit paano nadagdagan po yung income. Department of Health tiniyak na nakahanda sakaling may bagong virus na lalaganap ngayong taon. Ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Health ay aktibong kalahok sa network ng WHO member states na sumusunod sa international health regulations. Ang matatag na sistemang ito ang nagbibigay sa atin ng updates tungkol sa mga international health concerns. Ang mga disease surveillance systems ng Pilipinas ay nasa lugar at gumagana. At 9.4 degrees Celsius, pinakamababang temperatura na pwedeng maranasan sa kasagsagan ng amihan sa Pilipinas ayon sa Pag-asa. Possible po ang predicted lowest temperature natin ngayong amihan ay mga around 9.4. Mga kasambahay, bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service. Ang Radio Mobile Booth ay mag-iikot sa iba't ibang lugar upang abutin ang ating mga kababayang nangangailangan. At sa Martes, January 7, magkakaroon ng free medical consultation, dental extraction o yung libreng bunot po,
Optical with free reading glasses na may kasama pang libreng gamot at pagkain dyan po sa Balagtas, Covered Court, Pamplona 1, Las Piñas City. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 7 na nagsasabi, ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Danis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.